po natin sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na pagkain ang mahigit sa 5,000 at pagkatapos ay may 12 bakul pang labis na tinapay pagkatapos mapakain ang mga tao. So dito po pinapakita din sa atin ng Panginoon yung kanyang malasakit sa atin, hindi lang yung ating pagkagutom sa kanyang salita, kundi ang pagkagutom natin sa ating tiyan. So spiritual as well as the material na pangangailangan natin ay pinagsisikapan ng Panginoon na matugunan. At kita po natin sa Ebanghelyo ngayon, na ang Panginoon ay kadalasan gumagamit din ng tao para ipamalas ang kanyang himala. Hindi lang siya basta-basta gumagawa sa kanyang sarili. Ginagamit tayo upang tayo ay kaakibat. Tayo ay kasama, katulong niya sa pagtugon sa pangangailangan. So para magang kaya tayo ng Panginoon na bukas dapat tayo na may mga pagkakataon sa buhay na mayroon siya gustong gawin, pero gumagamit din siya ng tao upang may sakatuparan ang kanyang balak. Ang ibig sabihin, we become partners of the Lord. Mga kasama niya sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig at gusto naman ng Panginoon na tayo ay mahalaga sa Kanya at tayo rin ay bilang mga kaakibat ng Panginoon sa paggawa ng mabuti ay hindi kaya tayo sa patuloy na paggawa ng mabuti para sa kapwa bilang pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa kapwa-tao. At isa pang makikita natin pong pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamalasakit sa atin, yung patuloy na pagsusugo kay Mama Mary na nagpapakita sa ilang lugar. No? Maalam po natin ang mga lugar na pinagpakitaan ni Mama Mary sa Fatima, sa Lourdes, sa Guadalupe, marami pang iba, sa Balong with Our Lady of the Poor. Ito po ay isang pagpapalibabig din na malasakit ang ating Diyos at ang ginagamit niya ay ang kanyang mahal na ina na talagang paabot sa atin ang paalala kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan o paano tayo makaahon sa mga paghihirap sa ating dinaranas sa buhay na ito. Kaya, di ba si Mama Mary dito ay 8 beses nagpakita. The first apparition was January 15, sunod-sunod na 18, hanggang March 35, tayo recall it properly. Pero 80 beses. At ang pinakitaan ay isang karaniwang dalagita, si Marieta Buko, na talagang ang mensahe niya ay pinapakita rin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mahal na ina na meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Hindi tayo pinababayaan na kahit tayo may mga pagsubok din sa buhay, may mga kahirapan na dinaranas, pero sabi ng ating mahal na ina, tutulungan tayo sa ating mga suffering, sa ating mga paghihirap na dinaranas sa mundo ito. Kaya itong paanyaya ng Panginoon sa atin, sa pamagitan ng inspirasyon ng ating mahal na ina, ang Virgin of the Poor, no? Naway patuloy tayong magdebosyon sa Kanya. Dahil sino ba ang mapapahindian ng kanyang anak? Si Mama Mary, ang ating intercessor, ang ina natin, at ina rin ni Jesus, na talagang gumagalaw at kumikilos upang matulungan tayo sa ating mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, lalong patibayan natin ang ating debosyon sa mahal na ina dahil siya ang bubulong kay Jesus para sa ating mga pangangailangan. May paghihirap, ngunit may katugunan ng Diyos. Sabi nga po, ang panalangin ay may 3 uring sagot ng Diyos. Yes, kaagad-agad, o kaya sa kadalang later on, di pa ngayon, o kaya may ibigay ako sa inyo, mas mabuti pa kaysa hinihiling mo ngayon. So maaari na sabi natin, ang Diyos ay talagang hindi tumatanggi sa ating mga hinihiling. Kaya ang ibang tao ay nagkakaroon ng pagkainin. Kasi ang Diyos ay tumutulungan sa Diyos. Ang ibang mga minsan, yes kagad. Pangalawa ay hindi pa ngayon.
later you wait, maghintay ka. At yung pangatlo, yung sagot ng Diyos ay, meron akong ibibigay sa inyo mas maganda at mabuti pa sa inyo mo. So mga kapatid, itong ating ebanghelyo na nagpapakita ng pagbibigay ng pagkain, ito po rin ay paghahanda sa tunay na pagtatag ng Eucharistia. No? Kaya pagpapakain sa mga mahigit 5,000 katao, ay ito na rin pa is nasa buhay niya sa ating panahon at sa mga darating pang panahon, ang banal na Eucharistia na tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Magpapalakas sa ating upang labanan ang masasamang espiritu dahil si Jesus mismo ang ating tinatanggap sa bawat tayo tumanggap ng komunyon sa bawat misang ating sinasaluhan. Kailangan po natin sa panalangin ng ating mahal na ina ang katatagan ng buhay at umasa tayo sa kanyang patuloy na pagkalinga at pagmamalasakit sa ating pagtamakbay sa mundo.